Naglalaba. Hindi pa ako kumain kanina. Hindi pa ako kakaon. Hindi pa ako nanyaga. Hindi pa ako kapanyaga. Hindi pa ako kapamahaw. Panyapon na diretso. Diretso na ako panyapon. Lakas ng angin, oh. Namutla ako guys, kasi napagod ako. Napagod ako sa tsumba-tsumbo. Kasi mabilis na makiyotsan ko kapag hindi ako isang araw o dalawang araw hindi ako magsusumba. Back to back na naman. Dako na naman ang tiyan. Hindi kasi tuloy-tuloy minsan kasi naglalaba ako. Pag naglalaba ako, hindi na ako nag-exercise. Nantok ako ah. Nasa isa ko yung account doon na dito. Yung nasip ko nun, luwa mata ko, masama na naman yung pakiramdam natin. Hindi ako nakikita. Kasi mainit. Grabe yung init dito kaya ganyan. Hindi ako nangangati ako sa kahit gutom na ako, tinitiis ko lang. Grabe, nahihilaw na ako sa gutom. Nahihilaw na ako sa hindi pa ako, tubig lang na inom kong tubig. Hindi pala makabusog yung tubig. Yung mga cooler ko dati, hindi ko na print kasi nga nawala yung account ko. Yung mga print ko sa ibang bansa, naglilibre sa akin minsan ng lulod sa ibang bansa. Wala yung filter guys. Yung mukha ko, tas butas oh. May brown yan siya sa parang siyang piklat niya, yung pinto ko na yun, yung piklat niya ginkurot ba. Marka yun yung nawawala oh. Murahin na kasi cellphone ko, Android. Hindi siya nakita niyo ba siya may brown piklat yan, piklat ng yung kinurot ba nung bata pa ko, yung koko, yung ganito koko, yung kinurot ganyan tapos abang tumatagal napipiklat siya, hindi na yan siya mabubura, ganun na talaga yun Pero hindi talaga ako, maglabas na akong pimples kapag dumating akong regla. Isang piraso. Minsan dito natubuan, minsan nasa tiyan, minsan nasa ulo, minsan nasa likod. Yung isang piraso ng pimples, yun ang sign kapag ang babae mayroong dalaw o regla. Ganun yung sign. Kasi, yung maraming babae nga na mga tigyawatin, mukha kasi ilig sila sa makeup. Kaya minsan, ang make-up kasi minsan kapag nasanay ka, nakasira sa balat. Swerte ka lang kapag mayaman ka, nagpakinis ka sa doktor. Pero kung panay ka make-up tapos nababayaan mo na nangingitim yung hindi pa tapos trabaho yung mga tao sa labas Ito na akin taas. Kasi lagi sinusuntok Dati, hindi na siya nagbalik sa inyo. Nalalo siya. Dati kasi na-recover to siya kasi nag-retainer ako dati nung 2004 or 5. Matagal na yun, nag-retainer ako. Nasamot siya kalaki, ganyan kasi sinuntok.
Sinuntok ng atik. Nakatawa. Natatawa ka, masaya ka. Very good. Kapag tumatawa ka, masayahin ka. Kapag umiyak ka, malungkot ka. Gatay. Wala ako ligo Hindi pa ako marunong mag-ayos. Kasi wala, hindi ako hilig sa mga ayos-ayos na kasi wala naman ko dapat ayusin. Ba't ko ako mag-ayos-ayos? Ang liit na naliitan ako sa mata ko. Pero sa personal, dami nagsasabi malaki daw mata ko. Kalukuhan. Wala naman filter yan ng magpalaki ng mata Kasi lahat kami, madalas sa amin mga kapatid, maliit talaga yung mata. Meron ako kapatid na isa na bunso, lalaki, malaki ang mata. Ang sa amin madalas maliit. Ako, dalawa kami siguro kapatid na maliit ang mata. Huwag ako, iba na lang, alam ko yung style mo. Di ka nga pakita sa Facebook mo, tapos mag-request ka ng ganyan. Alam ko na yan. Hindi pa ako nagliligo, hindi pa ako nakabihis. Ganun pa rin suot ko, ng umaga pa yan. Kagapon pa to Kaninang umaga pala. Kaninang umaga ko pa to nasuot. Kasi nga, mamaya naman ako magbihis. Ay! Nantok ako. Kung maganda lang ilong ko guys, may tsura siguro ko Kaso wala ako ilong. Ang ilong ko kasi kailangan pa ganyan. Sinuntok kasi guys, lalo na wala tuloy. Pinanganak kang ganyan. Tapos pang bibi ka palagi pag tumok yung ilong mo. Habang nakaedad ka 1 year, 2 years, pislit-pislit yung ilong mo. Tapos yung ginaganyan ng bata, ginadiin. Kaya paglaki ko, hindi ko na alam. Busy talaga to yung hindi ako masyadong binigyan ata. Alam ko naman kasi alam ko kasi yung taong kapag tumaas yung ilong mo, may lahi may lahi kang, diba, foreigner, apam, ng Turko, India, ganun, matangos yung ilong nila. Tapos yung may mga tao din time na nung bibi ka, yung kamay mo, lagyan mo sa ilagay mo sa usok ng ilaw o singke. Ginaganyan-ganyan yung ilong mataas daw yan kapag bibi. Pero kapag malaki ka na, hindi na daw yun. Kailangan bibi kapag ginaganyan na ilong mo para tataas. Nasamot yung akin kasi nga sinuntok pa. Hindi na nga na tumaas, sinuntok pa, mga buwisit. Hindi naman malaga yun. Importante humihinga ka. Ano bang importante sa ilong para tumangos, para mabuhay ka, para puriin ka? Importante ba yun? Mamamatay tayong lahat sa mundo, pupuriin ka pa rin. Hindi na kailangan yun. Yung iba nga nagparitoke kasi nga gusto nila gumanda. May pira sila kaya ganun. Kaya gusto nila magpaganda sa mukha nila. Kasi may pira sila. Choice nila yun. Ang problema, piki lang. Hindi tunay. Hindi binigay ni Lord sa taas ang mukha nila, kundi pinag-iba nila. Kapag binigyan ka ni Lord ng mukha ng ganyan, huwag mo nang baguhin. Kapag binago mo, hindi ka kontento, tawag yan, hindi ka kontento. Kasi kinakahiya mo yung mukha mo sa ibang tao o sa sarili mo. Hindi ka anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, hindi mo baguhin yung mukha mo. O sabihin natin, makasala ako dahil sa kasuotan ko, wala yung connection yun. Kasi pinanganak si ibang siya dan, hindi uso ang damit. Anak din yan sila ng Diyos. Hindi nyo ba alam yun? Nagibinto na kasi yan, nagsanto ba na lang mga tao ngayon dahil sa may mga Katolik, sa mga reliyon, ganan. Hindi yun. Normal lang yun. Pero kung ikaw nga binigyan ka ng mukha, binabago mo, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Gusto mo sa
sarili na mabaguhin mo kasi nga nasa desisyon mo yan. Hindi ka anak ng wala kang tiwala sa sarili mo, mukha kung binigyan ka ng ganyan. Namula yung ano ko. Inamot. Dapat kung ano ka, kung hindi ka naiya or di ka nakontento ka, hindi mo kailangan baguhin yan. O sabihin natin, karapatan mo yan baguhin. So, huwag kang magagalit kapag sinabihan kang rituki. Kasi totoo yun eh. Nakarituki. Kasi minsan meron akong kilala na sinabihan ko nga sa comment, pinag-post siya. Maganda-ganda ang mukha niya kasi nagparituki nga siya. Sinabihan ko siya, oo nga no, maganda ka na kasi nagrituki. Ba't ka nagagalit? Totoo namang nagrituki ka. Ba't madidinay ka? Totoo naman rituki. Hindi naman yan kaingitan yan. Ano mainggit eh? Wala namang kaingitan sa rituki. Sa ibang bagay, pwede ka mainggit po sa rituki. Hindi mo kaingitan yan. Kasi nga, ang mga tao na kontento na sa mukha, hindi na dapat baguhin. Nasa inyo na yon kasi gusto niyo gumanda. Baguhin nyo kasi hindi kayo makontento. Anong binigay sa inyo. Pero hindi yan ibig sabihin na porket nagrituki ka, alam mo sa mata ng iba maganda ka na or ano ka na, perfect ka na. Hindi. Kahit narituki ka, hindi ka pa rin perfecto kasi nasa ugali ang tunay na perfecto. Hindi sa kalabasan ng anyo. Kaya ang mga taong nagparituki, nasa kanila na yun. Kasi wala sila lalagyan ng pera nila kaya ginawa ng parituki. Kaya kasi ang gusto nila, pupuriin sila ng tao sa karamihan at gusto nila sa mata ng iba maganda sila tingnan. Pero para sa mata ng Diyos, hindi yun. Kasi ang mata ng Diyos walang rituki sa taas. Wala siya nag-ibento ng rituki sa taas. Kasi ang rituki na yan, gawa na yan ng doktor. Pinag-aralan na yan para sila makaganyan, makapira. Ginawang negosyo ba? Nasa sayo na yan kung ubusin mo yung pera mo sa rituki mo. At least huwag kang magagalit kapag sinabihan ka rituki kasi nga nagparituki ka nga. Normal lang yun. So minsan kasi maraming mga sikat na content creator, mga vlogger, kapag sinabihan mo, ay rituki, sabihin ka naman sa mga fans nila nga, ay nainggit ka siguro kaya wala kang parituki. Ano kainggitan mo dyan? Rituki nga yan eh, paano kainggitan? Kaya tayo binigyan ng Diyos ng muka para hindi baguhin tapos mainggit kami sa mga rituki. Nasa inyo na yan kaya gusto nyo magpaganda. Wala yan sa kainggitan dyan kasi nga rituki nga yun eh, di ba? Kasi binago. Wala dapat kainggitan yan sa binabagong mukha. Maraming inggit na part na ibig sabihin pero sa rituki never yung kainggitan kasi nga lahat tayo may mukha sa kalibutan. Yung nagbabago ng mukha, yun ang natawag na hindi makontento kasi daw pira nila. O pira nyo nga pero rituki na nga. Hindi original. Hindi original. Yung mukha ang original tinanggal nyo. Makasasala yun. Yun ang tunay na makasasala sa Diyos. Yung magpatanggal ng mukha na binigay sa'yo, binago mo. Hindi nyo ba alam? Porque pagsalita ko dito, sabihin nyo naman ng ano ako, ng feeling perfect. Wala naman ako sinabing perfect ako, pero yun ang totoo. Yung rituki, nagbabago lang ng mukha. Ang ibig sabihin binago, ang binigay sa iyo ng Diyos na mukha, binago mo. Ibig sabihin hindi ka kontento. O, sabihin natin, pera mo yan. Ganun pa rin, rituki pa rin yan kasi binago mo eh. Yun lang direksyon na yun nga mag-comment kami sa mga taong nag-rituki. Hindi kayo magagalit kasi totoo namang rituki. Yun na yun kasi marami akong nakikita mga nagko-comment ako kasi minsan nalata kasi na-rituki. Kapag sinabihan mo rituki, nagagalit. Sasabihan ka pa na nainggit. Hindi naman kainggitan ng rituki kasi lahat naman tayo may mukha sa kalibutan. Hindi yan kainggitan. Ang nakainggitan yan. Bakit mo ko kainggitan? Binago mo mukha mo. Hindi na kailangan kainggitan yan. Maraming kainggitan pero hindi yung mukha ang kainggitan kasi nga rituki yan eh. Paano mainggit yan? Nasa sayo na yan, binago mo mukha mo. Kasi hindi yan binigay ni Lord ang rituki. Binigay yan ng doktor. Binigay ng doktor yan para maging kumita sila ba? Para sa makaroon sila ng pera. Kaya sila nag-ibento ng rituki. Kasi pinag-aralan nila din yan eh, kung paano mag-change ng mukha or anong part ng katawan mo. Iba-ibahin nila. Pero yun daw ang the best na makasasala. Yung nagpapalit ka ng mukha na binigay sa iyo ng Diyos na normal, binalitan mo ng piki. OMG. Kasi may pera nga daw. Hindi ka kailangan kainggitan kapag rituki ka. Dapat nga ikaw pa mainggit sa mga taong original kasi original yung binigay ng Diyos eh. Kaysa kainggitan ng mga ritukada, hindi na dapat kainggitan ng mga ritukada kasi ang mga original yun ang tunay na yata original kaysa mga rituki.
Kaya wag niyo sasabihin niya na inggit ang isang tao kapag nagsabi na retoke sa ekomsi kasi totoo naman na retoke. Huwag kayong mag-retoke kung di kayo sasabihan na retoke kayo. Natatawa ako sa mga ganyan na tao na nagparetoke na nga, gagalit pa sa retoke, eh totoo naman. May usasan na kung nag-ibento lang kami, totoo naman, ikaw na nga mismo nag-amin nga retoke ka, tapos sabihan ng retoke, nagagalit. Kung sabihin ka original, hindi ka magparetoke. Tapos mag-compare ka pa nga, ikaw retoke sa versus sa sa hindi na retoke, natural lang gumanda ka kasi nga nag-retoke ka nga, nabuang na. Ganon din kaibigan ko yung nagparetoke. Dinamay pa ako. Sabi ko, wag na lang. Ano daw? Sa pelikula nga, sa palabas nga, gabalik-balik, ako pa kaya magkwento lang. Sa turo lang yun, kasi minsan kasi magriwan yung mga tao, hindi na maintindihan ko, balik-balikon. Makita kami palabas sa mga drama sa YouTube, yung balik-balik ang kwento, kasi nga para matanda ng tao ba. Kung naiinis ka, score mo. Kaloka. Narinig nyo guys ang ingay. Naka-copyright yung mga video ko. Iba na ginano ko na lang delete. Dami akong delete na video kasi naka-copyright. Kusa siya na di-delete. Halimbawa mag-live ako. Kusa siya madi-delete na kung anong buwan. Kung anong buwan na anong buwan ng may isang buwan pala na di-delete siya kusa yung live. Hindi ko alam kung bakit. Nabubura siya kusa lang. Parang makati ng katawan ko, kasi ako ligo eh. Makati ang alikabok. Tapos workout, nagtulog, nagiga. May ready na una, di ba? Hindi ka parang papayat niyan. O sige, mag-workout tapos tulog ka. Alam nyo guys, yung, halimbawa, nahihilo ka. Yung isip ay blood na, pero hindi pala yun. Kasi meron time na nahihilo ka sa pagsisilpon, sa papagod. Ang kailangan mo malaman para ay blood ka, mag-BP ka. Sa BP mo yan basihan. Mag-BP ka, diyan mo malalaman na meron kang eye blood. Kasi hindi lahat na hihilo ay eye blood. Kaya subukan mo mag-BP para diyan mo malalaman nang tumaas yung eye mo. Alam mo na. Kaya dapat kapag nahihilo ka pala, kailangan magiga ka daw, pahinga. Tapos itaas mo yung dalawa mong paa sa pader para mapantay ang dugo mo sa imong puso at sa imong paa. Madaloy bang dari ng dugo. Yun ang dahilan kapag nahihilo ka. Diba, sa pagod. Yun ang sign. Hindi yun lahat eye blood ang sign sa nahihilo. Kasi ang nalaman mong nahilad ka, kailangan BP ka. Automatic na yun sa BP mo malalaman ang eye blood. Kaya ako maghihilo, ako nag-BP ako agad. Kaya nag-ibento ako meron kong eye blood kasi nakita kong ebidensya. Nag-BP ako eh. Kaya akong sariling BP. Doon ko nalalaman may eye blood ako kasi sa BP ako bumabase. Hindi ako bumabase sa hilo-hilo kasi lahat naman tayo nahihilo kapag napapagod, kapag kung anong part na hilo ka. Hindi lahat na pagod ka, yung nahilo ka ba? Hindi yan ibig sabihin na ka na eye blood ka. Kailangan talaga pag nahilo ka, mag-BP ka.
Diyan mo malalaman niya taas yung BP mo. Yun ang ibig sabihin na high blood. Pero kung hindi ka pa nag-BP, nahihilo ka, hindi yan high blood. Kasi hindi ka pa nga nag-BP. Napuling tuloy ako, visit. Ang lakas kasi ng angin, nabuksan ko kasi yung bintana kaya pumapasok yung mga alikabok. Oh, di ba? Ang lakas oh, tingnan niyo, ang lakas oh. Oh, di ba? Yan, yan, lakas, eh. Oh, di ba? Kaya ako nagpipismas kasi makapasok ang alikabok dito kasi ang lakas ng angin. Nakita niyo yung ebidensya, ang lakas. Oh. Oh. Lumilipad, lumilipad. Kasi ang lakas ng angin nito guys. Kasi may trabaho sa labas, may mga alikabok. Yung buko guys oh, hindi naman kulot ako, parang patay no. Para siyang patay, pero hindi siya patay. Hindi ko alam bakit siya nabobrown to. Hindi naman, naging kulayan ko na nga siya hair black, mag-brown na naman siya. Nagba-black hair kasi ako, tapos natatanggal ang black ng yung brown. Okay. Merong mga marites sa baba. Yan ang buko, tigas kayo. Ang lakas na hangin guys oh. Parang lilipad pati kaluluwa ko sa hangin. Kapag lumalakas, may dala siyang alikabok. Kasi ang kalsada dito at saka yung mga bahayan sa kabila, mga hindi pa simentado ba, para pa siyang may dalang buhangin. Kaya kapag nag-angin, ayun, dala na talaga ang mga alikabok. Kapag may allergy ka, bawal ka doon, may asthma ka or bawal ka dyan. Kailangan mag-pismas ka talaga. Hindi yan sa arte-arte ah. Ingatan niya ang kalusugan, di ba? Kasi ang kalusugan natin, kailangan ingatan kung ano yung parts sa katawan mo may sakit, yun ang ingatan mo. Kaya minsan nag-pismas ako. Oh, yes, oh, lakas oh. Lakas. Ang lakas ng hangin. Ay. Hindi mo, dami naman ko walisin dito. Mamaya, alikabok na naman. Kaya bago ako matulog, magwawalis naman ako. Kasi may dala yung alikabok eh. Kung isarado mo yan, walang signal. Kapag sinarado mo yung GLC ng pinto ng bintana, hindi ma-loading yung live. Hindi masyadong mataas ang signal kapag sinarado mo. Kaya binuksan ko yan para may signal. Pero ayan, may dala pa nga minsan mga dahon ng dahon ng puno, maliit. Nagumaling na siya. Pagrigla ko pa niyan, nag-iwan siya ng piklat. Parang hindi siya masakit. Pimples siya yung nagrigla ko. Lumabas
nilagyan ko cream, hindi na siya, natanggal ang piklat. Hindi agad-agad matanggal ang piklat. Oh. Ay, bilat mo. Ang lakas naman ng ng pintuan. Ano ba yun? Ang lakas na bukas ng pintuan.